Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 41 hanggang 52. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño o ang banal na sanggol na si Jesus. At ang ating ebanghelyo ay patungkol sa batang si Jesus na isinama ng kanyang mga magulang sa pista ng Paskwa sa Jerusalem. Sapagkat ang mga magulang ni Jesus ay taon-taong nagdiriwang ng Paskwa sa banal na lungsod. At nung siya'y 12 taong gulang na, dumalo na siya sa pista kasama nila. At nang sila'y pauwi na, habang naglalakbay, inakala ng kanyang mga magulang na ang batang si Jesus ay kasama ng isa. Ngunit, nung kanilang mapansin, wala pala si Jesus sa paglalakbay pabalik sa kanilang nayon. Kaya't sila'y nagbalik sa Jerusalem at pagkatapos ng 3 araw natagpuan nila si Jesus na nasa loob ng templo kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila, at ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang karunungan. Kaya't namangha ang kanyang mga magulang at sinabi, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo," sabi ng Birheng Maria. At sumagot si Jesus, Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi pa nila naunawaan ang pananalitang ito. At totoo naman, ang ating Panginoong Jesus ay ang anak ng Diyos, ang ikalawang persona sa banal na Santatlo, ang Santissima Trinidad. At ang tahanan ng kanyang amang nasa langit, ang templo ng Jerusalem, ay ang kanyang totoong tahanan. Ngunit may isang misteryo na dapat natin pagnilayan, sapagkat si Jesucristo ay pinagkatiwala ng Diyos Ama sa langit sa isang pamilya, sa isang tahanan. Kaya nga siya ay nasa pangangalaga ng Birheng Maria at ng banal na si San Jose. Kaya nga pagkatapos na matagpuan siya sa templo, sila'y bumalik pauwi sa Nazaret. At sinabi sa ebanghelyong ito ang isang napakagandang larawan ng isang bata. Ang sabi rito, siya'y naging masunurin sa kanila. Kaya ang lahat ng bagay na ito, ang ibig sabihin, ang lahat ng bagay na nangyayari sa batang si Jesus habang siya ay lumalaki, ay iningatan ni Birheng Maria sa kanyang puso. Kaya't patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Siguro napakagandang pagnilayan ngayon sa dakilang kapistahan o sa kapistahang ito ng banal na sanggol o ng batang si Jesus, ang salitang bata. Sa mga ebanghelyo, paulit-ulit na sinasabi na ang mga karapat-dapat sa kaharian ng langit ay ang mga taong katulad ng bata. Ang ibig sabihin, may ugali, may kalooban o may pusong katulad ng bata. Ngayon kailangan nating linawin na ang pagiging katulad ng bata ay kaiba sa isip bata. Ang isip bata ay may negatibong kahulugan. Ang pagiging katulad ng isang bata ay may positibong kahulugan. Ang isip bata, ito yung tinatawag nating mga batang spoiled, o sa English ay spoiled brat. Kung ating tatagalugin ang salitang spoiled, ito ay yung nabubulok, panis, kung ito ay ihahalin tulad sa pagkain. At ano nga ba ang kaugalian ng isang spoiled brat o ng isang
taong katulad ng isip bata. Ito yung mga bata na gustong masunod palagi ang kanilang gusto. Sila ay magwawala, papalahaw ng iyak, magagalit sa mga magulang kapag hindi nasunod ang kanilang gusto. Ang isip bata ay gusto niyang ibigay sa kanya kung ano ang hinihiling niya sa oras ding iyon. At kung hindi maibigay ng kanyang mga magulang, siya ay magtatampo, magagalit. Ang ibig sabihin, ang isip bata, inaakala niyang siya ang sentro ng lahat. Akala niya ang lahat ay tungkol sa kanya. Ang mga ibang tao sa paligid niya ay umiikot lamang para sa kanya. Kaya nga, dapat ang gusto niya, ang kalooban niya, ang laging masusunod. Kaiba sa isang taong katulad ng isang bata. At ito ang nilalarawan sa Ebanghelyong ito. Ang batang si Jesus ay totoong may kalooban ng isang bata, sapagkat siya ay masunurin sa mga magulang na nasa harapan niya. At ito ay napakagandang pagnilayan sapagkat ito ay kaugnay sa panalangin natin na itinuro ni Jesus ang Ama namin. Sinabi roon na sundin ang kalooban mo. Ito ang taong may pusong katulad ng isang bata. Sundin ang kalooban mo. Sundin ang kalooban ng Diyos. Maganap ang kalooban ng Diyos sa aking buhay. Hindi ako ang sentro. Hindi ako ang dapat masunod, ngunit ikaw ang dapat masunod, o Panginoon. Kaya nga, ang larawan ng banal na sanggol o ng Santo Niño, ang larawan ni Jesus ay pagpasok palagian sa kalooban ng Ama. Kaya nga sinabi ni Jesucristo na naparito siya sa daigdig upang gawin ang kalooban ng Ama, hindi ang kanyang sariling kalooban. Sa hardin nga ng Getsemani, nung papasok na siya sa kanyang pagdurusa, nakita niya ang kalis ng paghihirap. Sa kanyang damdamin, ninanais sana niyang lumampas ito at wag nang mangyari. Ngunit ang sinabi niya, huwag ang kalooban ko ang masunod, ngunit ang kalooban mo, o aking Ama. Kaya nga, kung mayroon mang itinuturo sa atin ang kapistahan ng Santo Niño o ang batang si Jesus, tayo ay inaanyayahang maging mga batang muli sa harapan ng Diyos. Ang ibig sabihin ay hayaan ng Diyos ang masunod sa ating buhay. Sana ay makalaya tayo sa pagiging isip bata. Ang isip bata, ang gusto niyang pasunurin sa kanyang kalooban ay ang Diyos. Ang isip bata, nais niyang pilipitin ang kamay ng Diyos para gawin ang kanyang gusto. Ngunit ang taong may kalooban ng isang bata ay katulad ni Jesus. Sinasabi sa Diyos, masunod ang iyong kalooban. Kaya nga, ang isang taong may kalooban ng isang bata ay isang taong payapa, isang taong maligaya, sapagkat nagkakaroon siya ng kapahingahan dahil sa kanyang pananampalataya. Hindi siya kinakain ng kabalisahan o ng takot sa bukas, sapagkat ang taong katulad ng isang bata ay naniniwalang mayroon siyang Diyos Ama na nasa langit, na nakakaalam ng kanyang kasaysayan at nagbibigay ng kanyang lahat na pangangailangan. At napakaganda rin nating pagnilayan na noong si Jesucristo, kahit na siya ay nakapako na sa krus, ipinagkakatiwala niya pa rin ang kanyang buhay sa kanyang Ama. Kaya bago siya malagutan ng hininga, sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay ay inihahabilin ko ang aking kaluluwa.
At ito ang Santo Niño, ang banal na sanggol. Ang larawang ito ay nag-aanyaya sa ating lahat na ilagay ang ating buhay sa kamay ng Diyos. Sabihin sa Diyos na, Ama, sa iyong mga kamay ay itinatagubilin ko ang aking buhay. Kaya nga, inaanyayahan tayo ngayon ng Panginoon. Inaanyayahan tayo ngayon ng Ebanghelyong ito na humiling sa Diyos, na pagpanibaguhin ang ating isip, ang ating buhay, ang ating puso, at gawin tayong katulad ng isang bata. Isang batang may pananampalataya, naniniwala, at sumasalig sa pag-ibig ng Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.